Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang buong Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakabantay sa mabuti pong mahala, patas na hustisya at karapatang pagtao. Ay hinggil sa issue ng APEC Summit 2023 na ginanap sa San Francisco, Estados Unidos o United States of America. Ang Pangulong Marcos ay dumalo sa APEC Summit na ito at kanyang iminungkahi rito ay pag-ibayuhin at patatagin ang ugnayan ng ekonomiya at teknikal ng mga bansang kasapi rito. Nais ng Pangulos na mag-ibayo ang ekonomiya at teknikal na pagkakaisa ng mga bansang kasapi para sa green energy solutions. Malaki ang maitutulong sa trade and investment ng APEC, lalo na sa pag-aayos ng climate financing at supporting technology transfer, particular sa mga bansang atrasado. Ito yung tinunghayan nating topic na yung APEC Summit 2023 na ginanap sa Estados Unidos sa San Francisco. Ang ating Pangulong Marcos ay sa APEC na ito at kanyang maganda yung kanyang mukha rito na pagpapaigting ng ugnayan ng bawat mga bansa at pagpapaulad nga ng ekonomiya, subjectives ng APEC at technical, no? At yan yung kanyang general na mukha rito at particular ay yung pagkakaroon ng green energy solutions yan, at yung sa trade and investment at yung supporting technology for yan, lalong-lalo na yung mga bansang mga kagaya natin ng mga hindi atrasado. So mahusay na matulungan ng ibang bansa yung mauunlad yung mga bansa dito sa teknolohiya at yan yung pagkakaroon ng green energy solution na kung saan yung ating development or your innovations ay kinakailangan nakaangkla ngayon sa ating klima. Kaya tayo ay nakatutulong sa pagsasaayos ng ating environment na at magkaroon tayo ng mahusay na klima. Tayo ngayon ay mayroong climate change o global warming, kaya kinakailangan na yung ating pag-unlad ay hindi nakakapagdadagdag ng polusyon, no? Ng sinasabing carbon emission, na dapat yung halimbawa yung sa enerhiya ay hindi ito mag-aampag ng polusyon. Kagaya halimbawa ang ilan na mga ang Pangulong Marcos dito yan ba yung papaano halimbawa yung green energy, yun kagaya halimbawa yung solar panel, yung mga ganon. Kaya lang yung isa niya pinirmahan with United States ay yung nuclear. So maraming ngayon medyo umangal doon. Pero according to UN, yung nuclear energy ay hindi naman siya hindi siya nakakadagdag doon sa carbon. So less carbon yung nuclear energy. Kaya lang yung generally yung pegat dahil mayroong radiation yun so yun yung kinatatakot ng yun. Kaya yung panahon ama ni dating Pangulong Marcos ngayon, yung Senior Marcos na nuclear, hindi natuloy yun kasi kinutulan yun So ngayon kung babalikan na nais na mabuhay uli yun, kung titingnan sa pangkalahatan medyo siya parang, pero kung sa climate change okay siya dahil sa hindi siya nag-produce ng maraming carbon kagaya iba't ibang mga
ginagamit natin na nagpo-produce ng carbon sa enerhiya yan. Kaya alam mo, ito kagaya ng paggamit ng fuel, yung iba pang mga ginagamit para magkakuryente at ginagamit sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay ay nagbibigay ng carbon mataas. So ngayon yung nuclear hindi, kaya lang tinutulan siyempre yung iba dahil yung iba epekto na ito mabigat din. So yung ang pag-address sa high cost at green technology ay binigyan din ng ating Pangulo maging affordable ito sa bawat bansa. So yung halimbawa, doon sa green technology, halimbawa yung ano ba yung green technology? Halimbawa yung halimbawa pagkakabda sa enerhiya, halimbawa yung windmill or yung iba't ibang mga ganyan, dapat low cost, high cost kasi siya, so dapat affordable siya lalo sa kagaya natin mga bansa. O paano pa yung mga bagay na para sa teknolohiya na makatutulong sa ating kalikasan, medyo low cost. Medyo mahal yata yung iba dyan. So, liberalization of sector ang lunas na nakikita ng ating Pangulo at pag-facilitate ng green trade investment. So, yun, liberalization. Yung sinusulong natin Pangulo dyan para doon sa green technology, innovation, and development. Parang yung sa atin, tayo ang Pilipinas ay nag-liberalize si energy sector ito mula sa solar at wind at geothermal, etc. At parang full sila. Parang dun sa ating yung nag-i-invest niyan dito, full ownership. Ibig sabihin parang ang pagkakaintindi ko diyan dun sa batas na pinasa na yun, pwedeng pag-arian nung nag-i-invest ng 100% yung pag-i-invest dito ng ganyan. Parang yun yata yung aking yung pagkakaintindi. Parang ganun yung yun yata yung nais na ating Pangulong Marcos para makamura doon sa high cost ng mga iba't ibang mga pag-invest ng investment mababa yung cost na nakatutulong sa enerhiya sa green technology. So yung pagkakaisa ng APEC sa research ay magpapababa ng cost of development at magagawang quality ang teknolohiya at pagtuklas mitigation solution. So yung halimbawa, sama-sama na magkakaroon ng research yung bawat mga kasapi sa APEC para mas mababa yung nagiging cost ng development. Tutuklas ng mga kung anong bagay na maundan na magiging mababa yung development tapos quality yung technology. So yun yung at kami mitigate siya sa climate mitigation solutions. Yun yung mukhahi at kung paano kala ng ating Pangulong Marcos sa EPEC na makapagpapahusay ng objectives ng APEC para sa development economy yan. So yun yung ating mukhahi ng ating Pangulo at ginagawa na rin dito sa ating bansa yung kanyang minumukhahi kung kaya ng liberalization sinasabi. So kaya lang yung liberalizations na yan ay syempre dito sa ating bansa mayroon ding tumututol dyan na kung saan yan ay ayaw nung iba. Pero sa tingin ng ating administrasyon ito ay makapagpapanatag ng ekonomiya yung liberalization. So ngayon, ang human rights promotion ay magiging sumusuporta sa mabuting pamahala, patas ng hustisya at karapatang-tao. Sa isyong ito ng APEC Summit 2023 sa Estados Unidos, San Francisco ay ating sinusuportahan ng APEC o samahan ng mga 21 bansa sa Asia at Pacific upang magkaroon ng mahusay na ugnayan mula kapayapaan at usaping pang-ekonomiya at trade and investment at iba't ibang ugnayan. So tayo ay may team na ang human rights promotion sa may team na sumusuporta doon sa APEC yung Asia Pacific Economic Cooperation. So, sinusuportahan natin yung ugnayan ng bawat mga bansa diyan para sa development. Unang-una, syempre, pangkapayapaan, development, at yung kalakalan dyan maging mahusay. So, from our region sa Asia, and then APEC, so mahusay yung para yung peace, magkaroon ng stability yung peace. Kagaya doon sa ating usapin sa West Philippine Sea sa China. So ngayon doon sa APEC pwede ma-address doon
yung ano, yung mga problema na yan, sa pamamagitan ng ginawa natin Pangulong Marcos, merong side na sila ay nag-usap hinggil diyan. Bagamat yung siyempre objective is yung economic ng siyempre kasama rin diyan yung ilang maaaring siyempre makaka-apekto siyempre maging mahusay yung trade, yung kalakalan ng bawat mga bansa, mga investment yan, mga ganun. So siyempre at yung kapayapaan siyempre hindi susulong yung investment, yung kalakalan kung nag-aaway yung dalawang bansa. Paano ka magbibilihan dyan? So ngayon, bawat gobyerno dyan mag-aaway. Tapos yung mga negosyante dyan na hindi basta makapag-trade yung kung mag-aaway yan. So magkakaroon ng limitasyon at maaaring matigil yung trade kung merong hidwaan kagaya ba West Philippine Sea. Kung yung malalim na, so siyempre magtitigil yung mga trade o yung kalakalan. So, kagaya nga nung pinapano ka na nga sa Senado dahil sa ginagawa ng China, ay pag-anuhan sa mga pag-trade sa China. O meron silang inaayawan na ron na, halimbawa, pinili na sila. Kasi yung China, nagtigil na rin ng investment. Dahil nga doon sa nangyayari sa West Philippines. So, ngayon, kung yung kapayapaan, yung doon sa dito sa ating Asia Pacific, so, aayos yung kalakaran at tulungan ng pag-unlad. So, syempre, matutulungan tayo ng China sa kaunlaran na meron sila bibigay sa atin. Kaunlaran natin na may tutulong din sa kanila. O ano tayo para i-trade doon. Ano meron din sila para i-trade sa atin. At doon sa kabuuan ng 21 countries, mahalagang bagay yun. Kasi hindi naman lahat nasa sa atin para tayo. Ngayon ay hindi rin tayo pwede mabagsin sa maganda meron tayo kabuuan na buong mga bansa sa buong mundo. So, kaisa tayo rito. Kaya doon sa Asia, ang mahalagang bagay niya, yung kapayapaan niya tungo sa mas malawak sa identity sa pagsuporta. At nakaangkla rin doon sa APEC. Yung APEC ay nakaangkla rin doon sa Sustainable Development Goal UN. So, sinusunod din nila yun ng ating ng APEC. So ngayon yung ugnayan ng mga bansa sa APEC ay magbibigay ng mahusay na kaunlaran at pag-angat ng antas ng pamumuno ng mga tao. May iwasan ng hindi pagkakaunawa sa ekonomiya ng mga bansang ito at pagkakaroon ng agreement sa ekonomiya at objectives ng APEC na mga kasapi nito ay magbubunsod sa kaunlaran at maiwasan ang patalakalan at maiwasan ang hindi patas na kalakalan at pamumuhunan. So, doon sa APEC kasi siyempre, maaaring para maiwasan yung hindi patas na kalakalan ng bawat mga kasapi nito. So, nare-resolve yan sa APEC. At saka yung hindi patas na pamumuhunan. So, pero sila, doon sa trade, in 21 countries, fair trade to everyone. So, siguro, halimbawa, may decision, halimbawa, na free, ano yan, pwede kang magkalakal doon hanggang ganun. Free kang makapagpapasok ng kalakal mo doon sa US, sa Pilipinas, mga ganun mga bagay, halimbawa. Or na mga iba't ibang usapin dyan sa investment at dyan sa trade. So yung pagtutulungan sa mga kaunlaran mula teknolohiya ay mahalaga na ang bawat bansang ito ay magkakaisa mag-develop ang bawat bansang kasapi. So ang anti-industriya ay hango at patuloy na magpapaunlad. Yan. So yung pagtutulungan sa kaunlaran sa ekonomiya ay siyempre mahalaga yon. At yung bawat mga bansa, siyempre halimbawa medyo atrasado tayo. So siyempre kagaya na halimbawa dito sa internet technology o kaya digitalization. Siyempre yung mga industrial country, kagaya ng Canada, kagaya ng Estados Unidos, Japan. So yung mga bansa ngayon makatutulong sila doon sa mga bansa kagaya natin para umangat tayo sa ating teknolohiya from technical mga ganyan. Para tayo ay hindi naman kulelat nakasasamay. Kagaya na halimbawa yung Canada tumulong sa atin ngayon doon sa radar system para matrace yung mga bangkang mga hindi rehistrado. So, tayo ay tinulungan para makapag-deploy yan for 5 years. So, siguro magandang bagay yun. Pero, kasi kung meron tayo, siyempre tayo ay medyo developed. No? Sana ituro din nila
kung paano tayo makagagawa nun. Pero, yun, mga rin na natulungan doon sa teknolohiya ng bawat mga bata. At ano pa yung, siyempre makatutulong sa kaunlaran ng pagninegosyo at pamumuhay aside from the military, mga security yan. So ngayon, ang karapatang pantao ay dapat na palakasin ng IPEC sa pang-economiyang objectives nito o kaunlaran na mitiin ito at ang bawat mamamayan ng mga bansang ito ay mamuhay ayon sa karapatan at hindi maabuso sa mga pagpapaunlad na isinusulong. So yun, dapat sana yung human rights, napapaigting yan sa IPEC. So yung pagsulog ng kaunlaran, hindi natatapakan, naaabuso yung karapatan ng bawat mamamayan. Maraming pwedeng matapakan at maabuso dun sa karapatan kung diyan sa pagpapaunlad na yan. Halimbawa, iba't ibang mga bagay na magiging problema para maabuso yung mamamayan. So, nakaabuso sa karapatan ng mamamayan. Bagkos ay magpapaunlad nga. Kasi kung yung maaaring iilan lang yung umuunlad, mga malalaking negosyante, mga